kaya kung buhay pa si Bob Marley ngayon? Kung nabuhay si Bob Marley ngayon, malamang ay 81 years old na siya. Ipinanganak siya noong February 6, 1945. Isipin mo na lang ang impact niya sa mundo kung nandito pa siya sa gitna ng social media at mga isyu ngayon. Narito ang ilang posibleng maging papel niya sa modernong panahon. Global peacemaker at activist. Kilala si Bob Marley sa paggamit ng musika para sa pagkakaisa. Gaya ng kanta niyang One Love, One love, one heart. Sa dami ng gulo sa mundo ngayon, malamang ay isa siya sa mga pinakamaingay na boses para sa kapayapaan. Baka makita mo siyang nagpo-post sa social media o nag-o-organize ng mga higanting benefit concerts para sa mga biktima ng giyera at climate change. Social media at digital presence. Isipin mo na lang ang YouTube o TikTok niya. Malamang punong-puno yon ng mga acoustic sessions mula sa bahay niya sa Jamaica. Siguradong gagamitin niya ang digital platforms para ipakita ang buhay sa probinsya, ang pananampalatayang Rastafari at ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay. Collaboration sa mga modernong artist. Malamang ay marami siyang collab sa mga sikat na artist ngayon. Baka may kanta sila nina Kendrick Lamar, Bad Bunny o mga Pinoy reggae artist gaya ng Tropical Depression o Brown Man Revival. Damn! Possible, di ba? We never know. Siguradong magiging mentor din siya ng sarili niyang mga anak at apo tulad nina Ziggy, Damian at YG Marley na sikat na rin sa industriya. Pananaw sa kalusugan at kalikasan. Dahil sa kanyang lifestyle, malamang ay advocate siya ng organic farming at herbal medicine. Mas lalo pang lalakas ang kanyang kampanya para sa legalisasyon ng cannabis. Hindi lang para sa recreation, kundi para sa spiritual at medicinal na gamit. Simbolo pa rin ng pag-asa. Sa panahon ng fake news at division, ang mensahe niya ng redemption song, ang pagpapalaya sa sariling isipan mula sa mental slavery ay mas lalong magiging relevant. Magiging lolo siya ng buong mundo na nagpapaalala sa atin na don't worry about a thing, cause every little thing gonna be alright. Sa madaling salita, si Bob Marley ay hindi lang magiging isang legend, kundi isang aktibong leader na patuloy na magtutulak sa atin na maging mas mabuting tao. Modernong pananamit at estilo. Bagamat kilala siya sa kanyang simpleng maong at t-shirt, baka makita natin siyang nagsusuot ng mga sustainable at eco-friendly fashion brands. Dahil sa kanyang koneksyon sa kalikasan, malamang ay ipopromote niya ang mga damit na gawa sa hemp or recycled materials. Isipin mo na lang ang itsura niya na may suot na oversized vintage hoodie habang bitbit ang kanyang paboritong Gibson guitar. Digital spirituality. Malamang ay magkakaroon siya ng sariling podcast o live stream series. Hindi ito tungkol sa chismis, kundi mga usapan tungkol sa spiritualidad, meditation at ang filosofiya ng Rastafari. Sa mundong puno ng stress at anxiety, ang kanyang kalmadong boses ay magiging parang healing app para sa marami. Football o soccer enthusiast. Alam ng lahat na sobrang hilig ni Bob sa football. Kung buhay siya ngayon, siguradong fan siya ng mga modernong legends gaya ni Messi o Ronaldo. Baka may sarili na siyang football academy sa Jamaica para sa mga batang mahihirap at madalas natin siyang makikitang nanonood ng World Cup sa front row, suot ang kulay ng kanyang bansa. Direct connection sa fans. Hindi siya mahilig sa formalidad, kaya malamang ay mas gusto niya ang direktang pakikipag-ugnayan sa tao. Baka bigla na lang siyang mag-Instagram live habang nagluluto ng Ital food o natural at saltless food ng mga Rasta o habang nagja-jamming sa tabing dagat. Wala itong masyadong edit o filter. Pure authenticity lang.
pagtanggap sa teknolohiya na may pag-iingat. Gagamitin niya ang teknolohiya para sa pagkakaisa, pero malamang ay magsusulat din siya ng mga kanta laban sa pagiging addict sa gadgets. Paalala na siguro, emancipate yourselves from digital slavery. None but ourselves can put down the phone. Documentary at film projects. Sa dami ng streaming platforms gaya ng Netflix o Disney Plus, siguradong may mga nature documentaries siyang inanarrate o pinoproduce. Ang focus niya ay hindi lang ang Jamaica, kundi ang pangangalaga sa mga karagatan at kagubatan sa buong mundo, kabilang ng mga tropikal na bansa gaya ng Pilipinas. Baka gumawa rin siya ng mga pelikula tungkol sa kasaysayan ng Afrika at ang struggle para sa tunay na kalayaan na hindi tinuturo sa mga textbook. Photography at sining. Mahilig si Bob sa visual storytelling. Isipin mo na lang ang kanyang Instagram grid, puro black and white photos ng mga ordinaryong tao sa kalsada, mga bata na naglalaro at mga paglubog ng araw. Hindi ito tungkol sa aesthetic na pilit. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng katotohanan, truth and rights. Gagamit siya ng teknolohiya para ipakita ang ganda ng mundong madalas nating makalimutan dahil sa sobrang pagiging busy. Global Unity Projects. Sa halip na politika, baka mag-focus siya sa community centers. Magtatayo siya ng mga lugar kung saan pwedeng matuto ang mga kabataan ng musika, sining at sports ng libre. Ang mensahe niya ay hindi na lang basta one love sa kanta, kundi one action sa totoong buhay. Pagtutulungan ng magkakapitbahay para ayusin ang sarili nilang komunidad nang hindi umaasa sa malalaking korporasyon. Pagtanda ng may dignidad. Sa edad na 81, makikita natin ang isang Bob Marley na may mahaba at puting dreadlocks. Pero ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng buhay at talas. Siya ang magiging simbolo ng aging gracefully. Pinapatunayan na ang cool at pagiging rebelde ay hindi nawawala sa pagtanda, kundi mas lalong tumatibay dahil sa karanasan. Isipin mo, kung bibisita siya sa Pilipinas ngayong 2026, saan mo siya gustong dalhin para makita ang tunay na kultura natin? Sa mga bundok ba ng Cordillera, sa mga tabing dagat ng Siargao, o sa isang simpleng jaman sa kalye?